Sa gabing halos mamatay si Doña Amara Villason, si Elisa ang nakarinig ng lihim na magpapabagsak sa buong pamilya. Habang nag-aagawan sa yaman ng mag-ina, hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang wala ng isip ay nagbibilang na ng kasalanan nila. Kapag ang kunwaring biktima ang naging hukom, sino ang unang guguho? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga mahal kong kadrama. Sa bawat paglubog ng araw, may mga bagong kwentong nabubuo, mga kwento ng pag-ibig, pag-asa, at kung minsan, ng mga luhang hindi nakikita. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan. Ito raw ang sisidlan ng ating mga pangarap at ang magiging lakas natin sa oras ng kahinaan. Pero paano kung ang mismong tahanan na inaakala mong paraiso ay isa palang kulungang gawa sa ginto? At ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay ay may tinatagong maskara sa likod ng kanilang mga ngiti. Bawasan mo pa ang pagkain ni Mama. Kailangan magmukha itong natural. Ang malamig na tinig ni Imelda Sandoval ay tila kutsilyong humiwa sa katahimikan ng malawak na mansyon. Pero baka naman po masyado na. Sagot ng kanyang anak na si Ricardo, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Huwag kang mag-alala, Ricky. Isang mahinang pitik na lang ang kailangan. At kapag nangyari na yon, lahat ng ito, lahat ng yaman ng mga Montoya, ay mapupunta sa atin. Nakatago sa dilim ng pasilyo, hindi makahinga si Elisa. Ang bawat salitang iyon ay parang lason na, unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang dibdib niya ay tila pinipiga, at ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay pilit niyang pinipigilan. Ang lalaking pinakasalan niya ang biyenan na pilit niyang kinukuha ang loob. Sila ang may karumaldumal na balak sa matandang may sakit na si Doña Amara Montoya. Kaninang umaga lang, ang lahat ay tila nasa ayos pa. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin ng mansyon sa Forbes Park ay hindi sapat para magbigay ng init sa loob ng silid ni Doña Amara. Malamig ang paligid, kasinlamig ng marmol na sahig at ng mga matang walang emosyon ng matandang babae. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa malawak na hardin, ngunit ang tingin ay blangko, tila nawala na sa kasalukuyang mundo. Lola, kain na po tayo, malambing na sabi ni Elisa habang maingat na inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa mesang nasa tabi nito. Paborito niyo po ito, di ba? Nilagyan ko po ng maraming manok at itlog. Walang naging tugon mula sa matanda. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ihip ng aircon at ang malayong tunog ng mga makinang nagpuputol ng damo sa labas. Para sa iba, ang pag-aalaga sa isang taong wala ng pagkilala ay isang pasanin. Ngunit para kay Elisa, ito ang tanging paraan para maramdaman niyang may silbi siya sa loob ng mansyon na yon. 5 taon na siyang kasal kay Ricardo Ricky Sandoval, ang nag-iisang apo ni Doña Amara, ngunit hanggang ngayon, pakiramdam niya ay isa lamang siyang bisita. Isang magandang palamuti sa braso ng kanyang asawa. Hinipan ni Eliza ang kutsara bago ito maingat na isinubo sa bibig ng matanda. Konting-konti na lang po, Lola, para magkalakas po kayo. Isang patak ng lugaw ang tumulo sa gilid ng labi ni Doña Amara. Agad itong pinunasan ni Eliza gamit ang isang malinis na panyo na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat, mahal niya ang matanda. Si Doña Amara ang nag-iisang tao sa pamilyang iyon na hindi kailanman nagparamdam sa kanya na siya ay iba o mababa. Kahit pa sa estado nito ngayon, ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Ayan, tapos na po, sabi niya nang maubos ang laman ng mangkok. Hinaplos niya ang maputing buhok ng matanda. Magpahinga na po muna kayo, Lola. Sa paglabas niya ng silid, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang bigat sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ang bawat sulok ng mansyon
ay tila sumisigaw ng katotohanang hindi siya kabilang dito. Ang hapunan ng mga Sandoval ay laging isang formal at tahimik na kaganapan. Ang mahabang lamesang gawa sa nara ay napupuno ng mga mamahaling pagkain na inihanda ng kanilang chef. Ngunit ang hangin ay laging nababalot ng tensyon. "Kamusta ang araw mo, Ricky?" Tanong ni Imelda sa anak habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Hindi man lang nito sinulyapan si Eliza na nakaupo sa tapat niya. "Same old, ma. Meetings all day," sagot ni Ricky. Ang atensyon ay nasa kanyang telepono. Sinubukan ni Eliza na maging bahagi ng usapan. "Pinakain ko po si Lola kanina. Naubos niya po ang isang buong mangkok ng lugaw." Itinigil ni Imelda ang pagkain at itinuon ang matatalim na mata kay Eliza. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Talaga? Mabuti naman kung ganoon. You're very domesticated, Hija. Bagay na bagay sa iyo ang mag-alaga ng matanda. Iyan naman talaga ang mga nakasanayan sa probinsya, hindi ba?" Ang bawat salita ay may kasamang lason. Ramdam ni Eliza ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Ricky, naghahanap ng kahit anong suporta, ngunit abala pa rin ito sa pagtipa sa kanyang telepono. Tila walang narinig. Ito ang laging eksena. Si Imelda na nagbibitaw ng masasakit na salita at si Ricky na nagbibingi-bingihan. "Masaya po akong mag-alaga kay Lola," mahinang sagot ni Eliza habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. "Of course you are," sabi ni Imelda bago uminom ng red wine. "It's the least you can do, considering everything we've given you." Pagkatapos ng hapunan na yon, pakiramdam ni Eliza ay hindi siya makahinga. Nagpaalam siyang aakyat na sa kanilang silid, ngunit sa halip ay nagtungo siya sa hardin para kumuha ng sariwang hangin. Ang sakit na dulot ng mga salita ni Imelda ay wala sa sakit na nararamdaman niya dahil sa pananahimik ni Ricky. Mahal pa ba siya nito? O naging bahagi na lang siya ng magandang larawan na kailangan nitong ipakita sa mundo? Gabi na nang magpasya siyang bumalik sa loob. Uhaw na uhaw siya. Dahan-dahan siyang bumaba patungong kusina para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik na ang buong bahay. Ngunit habang papalapit siya, may narinig siyang mga boses na nagmumula sa sala. Boses ni Imelda at ni Ricky. Dahil sa takot na baka mapagalitan, nagtago siya sa gilid ng pader, sa dilim ng pasilyo, at doon niya narinig ang lahat. Ang plano, ang kasakiman, ang kawalan ng puso. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. Ang balak na hayaang mamatay sa gutom ang kawawang matanda para lamang makuha ang mana. Ang unti-unting pagpatay na itatago sa likod ng salitang natural causes. Ang buong mundo ni Eliza ay gumuho sa isang iglap. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang kasinungalingan. Ang pamilyang pilit niyang inangkin ay mga halimaw na nag-aanyong tao. Habang nanginginig ang buong katawan, hindi niya namalayan ang basong hawak niya. Dahan-dahan itong dumulas sa kanyang mga daliri. Blag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Sa sala, ang mga boses ay biglang natahimik. Ganap na katahimikan. Kasunod nito, narinig ni Eliza ang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang dahan-dahan, sinasadyang mga yabag ng sapatos na papalapit. Papalapit sa kusina. Papalapit sa dilim, kung saan siya nagtatago, nanginginig, at walang magawa. Ang tunog ng mga yabag ay tila martilyong pumupukpok sa bawat tibok ng puso ni Eliza malapit na. Naririnig na niya ang mahinang kaluskos ng tela ng damit ni Imelda. Nakikita na niya ang anino nito sa sahig na marmol. Palaki ng palaki habang papalapit ito sa bukana ng kusina. Wala na siyang tatakbuhan. Wala nang pagtataguan.
Ang isip niya ay blangko sa takot. Sa huling sandali, sa halip na manatiling paralisado, isang biglaang lakas ang bumuhay sa kanyang mga kalamnan. Itinulak niya ang kanyang sarili, palayo sa pader. Sinadya ang pagkadula sa isa sa mga bubog na nakakalat at bumagsak sa sahig na may kasamang daing. Aray! Tamang-tama sa pagpasok ni Imelda at Ricky sa kusina. Ang ilaw ay bumukas at ang matatalim na mata ng mag-ina ay agad na napako sa kanya. Elisa, anong ginagawa mo dyan? Gulat na tanong ni Ricky, kahit pa ang tono nito ay mas tunog inis kaysa pag-aalala. Pilit na umarte si Elisa. Hinawakan niya ang kanyang ulo, kumukurap-kurap na para bang nahihilo. Ricky, nahilo ako bigla. Kukuha sana ako ng tubig pero umikot ang paningin ko. Itinuro niya ang basag na baso. Pasensya na, nabitawan ko. Tinitigan siya ni Imelda ng matagal. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat galaw, bawat salita, naghahanap ng kahit anong butas sa kanyang sinasabi. Pakiramdam ni Elisa ay hinuhubaran siya hanggang sa kanyang kaluluwa. Bawat segundo ng pananahimik na yon ay isang walang hanggang pagdurusa. Ganoon ba? Sa wakas ay sabi ni Imelda, ang boses ay naglalaman ng hindi matukoy na emosyon. Baka napapagod ka lang, Hija. Marami ka kasing ginagawa. Lumapit ito at tinulungan siyang tumayo. Ngunit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mahigpit, halos masakit. Ricky, ihatid mo na ang asawa mo sa kwarto. Ako na ang magpapalinis nito. Tara na, Elisa, sabi ni Ricky. Walang ganang hinila siya paalis doon. Habang paakyat sila sa hagdanan, hindi napigilan ni Eliza na lumingon. Nakita niya si Imelda na nakatayo pa rin sa gitna ng kusina. Hindi nakatingin sa mga bubog, kundi sa direksyon kung saan siya nagtago kanina. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam ba niya? Sa loob ng kanilang silid, agad siyang binitawan ni Ricky at dumiretso sa banyo. Walang tanong kung ayos lang ba siya. Walang yakap. Walang kahit anong pag-aalala. Doon, sa harap ng salamin, habang tinitingnan ang sariling refleksyon, isang babaeng maputla at may mga matang puno ng takot. Napagtanto ni Elisa ang isang masakit na katotohanan. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi na ang lalaking minahal niya. O marahil, hindi niya ito kailanman tunay na nakilala. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni na Imelda at Ricky ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Parang isang sirang plaka. Kailangan magmukha itong natural. Isang mahinang pitik na lang. Lahat ng ito ay mapupunta sa atin. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin. Galit. Galit para sa kawalang hiyaan nila at higit sa lahat, awa at determinasyon para ipagtanggol ang kawawang si Doña Amara. Hindi ako papayag, sabi niya sa sarili, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kinabukasan, ibang Elisa ang gumising. Ang kahinaan ay napalitan ng maingat na pagpaplano. Alam niyang hindi niya pwedeng harapin sina Imelda at Ricky. Masyado silang makapangyarihan. Kailangan niyang kumilos ng patago. Ang unang hakbang, kailangang makakain ni Doña Amara. Sa kusina, habang naghahanda ng almusal ang mga katulong, maingat na kumuha si Elisa ng 2 piraso ng tinapay at isang maliit na karton ng gatas. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang mag-utos si Imelda sa hardinero, alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya at sa loob nito ay maingat niyang ibinalot ang pagkain. Naglakad siya paakyat na may kasamang pekeng ngiti na para bang maliligo lamang. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat anino ay tila isang banta. Pagdating sa silid ni Doña Amara, isinara niya ang pinto ng walang tunog.
Gaya ng dati, ang matanda ay nakatingin lamang sa bintana. "Lola," bulong ni Eliza, "may dala po ako para sa inyo." Inilabas niya ang tinapay at gatas. Pinunit niya ang tinapay sa maliliit na piraso at dahan-dahang isinubo sa matanda. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita ni Elisa ang isang bahagyang kislap sa mga mata ni Doña Amara habang ito ay ngumunguya. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ito ang nagpatunay na tama ang kanyang ginagawa. Ngunit ang panandaliang tagumpay ay agad na naputol. Tok! 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 Isang malakas na katok sa pinto ang halos magpatalon sa puso ni Elisa palabas ng kanyang dibdib. "Elisa, nariyan ka ba, hija?" Ang boses ni Imelda. Nataranta si Elisa. Sa isang iglap, itinago niya ang natitirang tinapay at ang karton ng gatas sa ilalim ng kama ni Doña Amara. Mabilis niyang pinunasan ang mga mumo sa bibig ng matanda at inayos ang kumot nito. "Bukas po," sagot niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Pumasok si Imelda, ang mga mata ay agad na sinuri ang buong paligid. "Akala ko ba maliligo ka? Bakit nandito ka?" Chinek ko lang po si Lola bago po ako maligo, tita." Palusot ni Eliza. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Naglakad si Imelda palapit kay Doña Amara at hinaplos ang noo nito. Mukhang masigla si Mama ngayon. Tumingin ito kay Eliza. Isang mapanuring tingin na tumatagos hanggang buto. "Siguraduhin mong ang diet na ibinigay ng doktor ang sinusunod natin, maliwanag?" "Oo po, tita." "Siyempre po." Hindi pa rin kontento. Ang mga mata ni Imelda ay patuloy na gumagala sa silid, mula sa mesa, sa sahig, hanggang sa ilalim ng kama. Pakiramdam ni Eliza ay hihimatayin siya anumang oras. Ngunit sa huli, tumango si Imelda at naglakad palabas. "Bilisan mo na riyan," sabi nito bago isara ang pinto. Napasandal si Eliza sa pader, habol ang kanyang hininga. Nakaligtas siya. Ngunit alam niyang nagsisimula ng magduda si Imelda. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo kinabukasan. Naabutan ni Eliza ang dalawang tekniko na nagkakabit ng isang bago, maliit na CCTV camera sa pasilyo. Direktang nakatutok sa pinto ng silid ni Doña Amara. "Para saan po iyan, tita?" tanong niya kay Imelda, na siyang nagbabantay sa mga gumagawa. Ngumiti si Imelda, ang parehong pekeng ngabang ngiti. "For security reasons, hija. Para mas mabantayan natin si Mama. Para sigurado tayong walang sino man ang gagawa ng kahit anong hindi nararapat." Ang huling mga salita ay tila may dobleng kahulugan. Isang direktang babala para kay Elisa. Ang mundo ni Elisa ay lalong sumikip. Bawat kilos niya ngayon ay binabantayan. Bawat galaw ay sinusubaybayan. Paano pa niya matutulungan si Doña Amara ngayon? Gayunpaman, ang determinasyon sa puso ni Eliza ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay natutulog na, nagpasya siyang subukan muli. Alam niyang may blind spot ang kamera malapit sa sahig. Gamit ang dilim ng gabi, gumapang siya sa pasilyo, dala ang isang botelya ng tubig at ilang pirasong biskwit na itinago niya sa bulsa ng kanyang duster. Nakarating siya sa silid nang hindi napapansin. Sa loob, tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Lumapit siya sa kama. Ang matanda ay tila mahimbing na natutulog. "Lola," bulong ni Elisa. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo ni Doña Amara para painumin ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang mga mata ni Doña Amara ay biglang dumilat sa dilim. Ang kamay nitong payat at tila mahina ay biglang humigpit sa braso ni Elisa na parang bakal. Nagulat si Elisa. Handa nang sumigaw. Ngunit bago pa man makalabas ang anumang tunog sa kanyang bibig, isang boses, malinaw, matatag, at puno ng awtoridad, ang bumulong sa kanya.
Huwag kang maingay. Alam ko ang lahat. Ang boses na yon, hindi ito ang boses ng isang ulyanin. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng kapangyarihan na kayang magpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay hindi na mahina. Ito ay mahigpit at puno ng layunin. Napatitig si Eliza sa mga mata ni Doña Amara sa dilim. Sa unang pagkakataon, wala na roon ang blangkong tingin. Ang naroon ay isang matalas na talino, isang kislap na tila matagal nang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Lola! Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at lubos na pagkalito. Binitawan siya ni Doña Amara. Itinapat nito ang isang daliri sa sariling labi, isang senyas na manahimik. Pagkatapos ay itinuro nito ang pinto. Kahit sa dilim, naunawaan ni Eliza ang ibig sabihin nito. May nakikinig, may nanonood. Ang CCTV camera na ipinakabit ni Imelda. Dahan-dahang bumangon si Doña Amara mula sa pagkakahiga. Ang bawat kilos nito ay kabaligtaran ng matandang mahinang nakasanayan ni Eliza. Walang pag-aatubili, walang panginginig. Ang tanging naroon ay ang grasya at awtoridad ng isang reyna. Sinundan siya ng tingin ni Eliza habang naglalakad ito patungo sa isang malaking bookshelf na gawa sa mahogany na sumasakop sa isang buong pader ng silid. Puno ito ng mga librong makakapal at mukhang luma, mga klasikong nobela at mga aklat tungkol sa negosyo. Ito ay isang pader na libong beses nang nakita ni Eliza. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba rito. Huminto si Doña Amara sa harap ng bookshelf. Tumingin ito pabalik kay Eliza at muling sumenyas. Lumapit ka. Nag-aalangan man, tumayo si Eliza. Ang bawat hakbang niya sa malambot na karpet ay tila isang malakas na dagundong sa sobrang katahimikan. Paglapit niya, hinawakan ni Doña Amara ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig. Ngunit ang pagkakahawak ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Inabot ni Doña Amara ang isang partikular na libro, isang luma, at walang pamagat na aklat na nakasiksik sa pagitan ng dalawang makakapal na encyclopedia. Hindi niya ito hinugot. Sa halip, marahil niya itong itinulak paloob. Isang mahinang click ang kanilang narinig. Sa harap ng mga mata ni Eliza, ang isang buong seksyon ng bookshelf ay dahan-dahang umusog paloob na parang isang pinto, nagbubukas ng isang madilim na lagusan. Walang ingay, walang kaluskos. Perpekto ang pagkagawa. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang anumang sigaw ng pagkamangha. Ito ay mga bagay na sa pelikula niya lang napapanood. Halika! Bulong ni Doña Amara at hinila siya paloob sa kadiliman. Sa pagpasok nila, ang bookshelf ay automatikong nagsara sa kanilang likuran at sila ay nilamon ng ganap na katahimikan at dilim. Kung kanina ay takot ang nararamdaman ni Eliza, ngayon ay pagkamangha ang nanaig. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Doña Amara habang ginagabayan siya nito sa maikling pasilyo. Ilang sandali pa, isang ilaw ang bumukas at ang mundo ni Eliza ay muling nagyelo. Hindi ito isang bodega o isang luma at maalikabok na silid. Ito ay isang lugar na tila kinuha mula sa hinaharap. Isang high-tech na control room. Malamig ang hangin na nagmumula sa central air conditioning. Ang mahinang ugong ng mga computer ang tanging maririnig. At sa harap nila, isang pader na puno ng mga monitor na may iba't ibang laki. Bawat isa ay nagpapakita ng live feed mula sa mga CCTV camera na nakakalat sa buong mansyon at maging sa opisina ng Montoya Holdings. Nakita ni Eliza ang lahat. Ang kusina, kung saan niya nabitawan ang baso. Ang pasilyo, kung saan nakatutok ang bagong kamera ni Imelda. Ang sala, kung saan nag-usap ang mag-ina. Maging ang silid-tulugan ni Imelda, kung saan ito ay mahimbing na natutulog. At ang opisina ni Ricky,
kung saan ito ay nagbabasa ng mga dokumento kaninang hapon. Paano? Anong wala nang mabuong salita si Eliza? Umupo ka, Hija, sabi ni Doña Amara. Ang boses nito ngayon ay buo at malakas. Ang boses ng isang CEO na sanay mag-utos. Nasanay ang boses ng tunay na Amara Montoya. Sumunod si Eliza na upo sa isang komportableng swivel chair sa harap ng control desk. Ang akala ng lahat, lalo na nina Imelda at Ricardo, ay isa na lamang akong halamang naghihintay na malanta. Panimula ni Doña Amara, habang ang mga daliri nito ay mabilis na tumitipa sa isang keyboard. Iyan ang gusto kong isipin nila. Lumabas sa pinakamalaking monitor ang isang video file. Pinindot ito ni Doña Amara. Bawasan mo pa ang pagkain ni Mama. Kailangan magmukha itong natural. Pero Ma, baka naman po masyado na. Huwag kang mag-alala, Ricky. Lahat ng ito ay mapupunta sa atin. Napatakip si Eliza sa kanyang bibig. Iyon ang usapan na narinig niya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang mukha nila sa screen, ang malamig na ekspresyon ni Imelda, ang mahinang katangian ni Ricky. Malinaw, hindi maikakaila. Matagal ko nang nararamdaman ang kanilang kasakiman. Pagpapatuloy ni Doña Amara, ang mga mata ay nakapako sa mukha ng sariling apo sa screen. Nang magsimula silang magtanong tungkol sa aking huling habilin, nagpasya akong subukan sila. Itong pagpapanggap kong ulyanin ang naging paraan ko para makita ang tunay nilang kulay at hindi ako nabigo. Humarap ito kay Eliza at sa pagkakataong ito, ang mga mata ng matanda ay may bahid ng lungkot at pasasalamat. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan nila ay may isang taong magpapakita ng tunay na malasakit. Ikaw, Eliza. Nakikita ko ang lahat. Ang pagtitiis mo sa mga panlalait ni Imelda. Ang pag-aalaga mo sa akin kahit na wala kang mapapala. Ang pagtatago mo ng pagkain para sa akin kahit na delikado. Kaya po alam nyo. Alam ko ang lahat. Pag-uulit ng matanda. Ang silid na ito, ang aking mga mata at tainga. At sa mga nakalipas na buwan, Eliza, ikaw ang naging puso ko. Tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Eliza. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Isang bigat ang nabunot sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. Pero anong gagawin natin, Lola? Tanong niya. Sila ang may hawak sa lahat. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Amara. Diyan ka nagkakamali, Hija. Ang akala nila ay sila ang may kontrol. Ngunit ang lahat ng ito ay isang malaking dula. At ako ang direktor. Ngunit kailangan ko ng isang bida. Kailangan ko ng isang tao na makakakilos para sa akin sa labas. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Eliza. Ikaw ang magiging mga mata at tainga ko sa labas. Ikaw ang magiging kamay ko. Magkasama, bibigyan natin sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Tumayo si Doña Amara at may kinuha sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Isa itong magandang alahas, isang silver na brooch na hugis dahon na may maliliit na diamante sa gitna. Ito ay simple, ngunit elegante. Inabot niya ito kay Eliza. Isuot mo ito palagi. Sabihin mong regalo ko sa'yo nung mga panahong matino pa ako. Kinuha ito ni Eliza. Hinahangaan ang ganda nito. Hindi lang yan basta palamuti, sabi ni Doña Amara habang itinuturo ang isang halos hindi mapansing butas sa gitna ng brooch. Isa itong high-fidelity audio recorder. Mula ngayon, mag-iipon tayo ng ebidensya. Bawat salita, bawat plano, bawat pag-uusap nila, kailangan nating makuha. Ang bigat ng brooch sa palad ni Eliza ay tila bigat ng isang malaking responsibilidad. Tumingin siya mula sa alahas patungo sa determinadong mukha ni Doña Amara. At pagkatapos
ay sa mga screen na nagpapakita ng mga taong nagtaksil sa kanilang tiwala. Ang takot sa kanyang puso ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang malamig at matatag na determinasyon. Tumango siya, hindi lang bilang pagsang-ayon kundi bilang isang pangako. Ang digmaan para sa hustisya ay nagsimula na. Mula sa kanyang tagong santuaryo, ang mundo ni Doña Amara Montoya ay isang koleksyon ng mga gumagalaw na larawan sa screen. Ang malawak na mansyon na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan at ngayon ay kanyang kulungan ay isa na lamang chessboard. At sa larong ito, siya ang nag-iisang reyna na nagkukubli sa likod ng isang mahinang piyesa, nagmamasid at naghihintay ng tamang tiyempo para sa kanyang checkmate. Sa monitor bilang 7, nakita niya si Eliza na naghahanda ng almusal para kay Ricky. Ang bawat kilos ng dalaga ay maingat, puno ng paglalambing na ngayon ay alam na ni Amara na isang napakagaling na pag-arte. Ang nangiti nito sa asawa ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata ay may kislap ng isang bagong natuklasang tapang. Ang brooch na hugis dahon ay kumikinang sa kanyang bestida. Isang brilyante, bulong ni Amara sa sarili, habang sumisimsim ng mainit na kape. Kailangan lang hasain. Ibinigay niya ang unang instruksyon kay Eliza kagabi sa pamamagitan ng isang maliit at halos hindi nakikitang earpiece na itinago nito sa ilalim ng buhok. Ang misyon ngayong umaga, maghasik ng binhinang ideya. Pinanood niya habang inilalapag ni Eliza ang pagkain sa harap ni Ricky. "Good morning, mahal," bati ni Eliza. Ang boses ay malambing. "Kumain ka na. May mahalaga ka bang meeting ngayon?" Parang ganun na nga," sagot ni Ricky. Ang atensyon ay nasa hawak na tablet. May mga bagong investment proposals na kailangang pag-aralan. Talaga? Umupo si Eliza sa tabi nito. "Alam mo, naisip ko lang, sana balang araw, matuto rin ako tungkol sa mga ganyang bagay. Para naman may maitulong ako sa'yo, kahit sa pag-aayos lang ng mga papeles mo." Iniharap niya ang pinaka-inosenteng mukha na kaya niyang ipakita. "Gusto kong maging asawang maipagmamalaki mo, hindi lang palamuti sa bahay." Nakita ni Amara kung paano bahagyang natigilan si Ricky. Ang ego nito ay nakiliti. Isang nangiting may halong pagmamalaki ang sumilay sa labi nito. "Don't worry your pretty little head about those things, hon. Ako na ang bahala sa lahat. Ang trabaho mo lang ay maging maganda para sa akin." Hindi iyon ang sagot na inaasahan nila, ngunit sapat na yon. Ang binhi ay naitanim na. Ipinakita ni Eliza na may interes siya, isang interes na maaari nilang gamitin sa hinaharap. Sa screen, nakita ni Amara ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Eliza, ngunit mabilis itong napalitan ng isang matamis na ngiti. "Sige, mahal, ikaw ang masusunod. Magaling, bata," isip ni Amara. Huwag ipahalata ang tunay na nararamdaman. Ipakita mo lang ang gusto nilang makita. Ang kasunod na eksena ay dumating ng hapon na yon. Si Imelda, gaya ng dati, ay naghahanap ng pagkakataon para ipahiya si Eliza. "Eliza, halika nga rito." Sigaw nito mula sa sala. Agad na lumapit si Eliza mula sa kusina. "Po, tita?" Iwinasiwas ni Imelda ang isang mamahaling vase. "Sino ang naglagay nito rito? Hindi ba't sinabi ko nang ayaw ko ng puting bulaklak sa sala? Nakakasira ng feng shui. Wala ka na bang ginawang tama?" Ito na ang pagkakataon. Nakita ni Amara sa close-up monitor kung paano pa simpleng hinawakan ni Eliza ang brooch sa kanyang dibdib. Isang maliit na pagdiin para i-activate ito. Yumuko si Eliza at gaya ng kanilang pinag-ensayuhan, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, tita. Hindi ko po sinasadya. Ako na po ang mag-aalis." Ang boses niya ay garalgal, puno ng pagsisisi. "Lagi ka na lang ganyan. Pasensya ng pasensya." Patuloy ni Imelda, hindi alam na ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya
ay permanenteng itinatala. Kailan ka ba matututo kung hindi lang dahil sa anak ko, matagal ka nang wala sa pamamahay na ito? Tandaan mo kung saan ka nang galing, Eliza. Isang hamak na probinsyana na sinuwerte lang. Hinayaan lang ni Eliza na dumaloy ang kanyang mga luha. Hindi siya sumagot. Hindi siya nangatwiran. Tinanggap niya ang lahat tulad ng isang martir. At sa paningin ni Imelda, iyon ay isang tanda ng kahinaan. Ngunit sa control room, para kay Amara, iyon ay isang perpektong pagganap. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Amara habang pinapanood ang eksena. Ang batang ito, mas mabilis matuto kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang siya masunurin, mayroon din siyang angking talino sa pag-arte. Sa loob ng ilang araw, ang dating maamong tupa ay nagiging isang tusong lobo na nakabihis tupa. Nang matapos ang paninermo ni Imelda, tumalikod si Eliza at dinala ang vase sa kusina. Pagdating doon, sumandal ito sa pader at huminga ng malalim. Sa screen, kitang-kita ni Amara ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagiging kaawa-awa, naging matatag ang mukha nito at ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Isang tawag ang pumasok sa encrypted video line ni Amara. Ang mukha ng kanyang pinagkakatiwalaan at matagal ng abogado, si Attorney Benjamin Cruz, ang lumitaw sa isa sa mga monitor. Doña Amara, bati nito, puno ng paggalang. At Attorney Cruz, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging formal at makapangyarihan. May progreso na ba sa mga pinapagawa ko? Opo. Ang private investigator ay nakakuha na ng mga paunang impormasyon tungkol sa mga financial activities ni Mr. Sandoval. May mga kaduda-dudang transaksyon sa ilang offshore accounts. We are digging deeper, paliwanag ng abogado. At ang mga papeles para sa pag-amyenda ng inyong last will and testament ay inihahanda ko na rin ayon sa inyong huling bilin. Good. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Amara. Pakiramdam ko ay may binabalak na malaki si Imelda. Ang nangiti sa mukha ni Attorney Cruz ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pag-aalala. Tungkol po riyan, Donya. Mayroon po akong hindi magandang balita. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang tasa. Ano iyon? Huminga ng malalim ang abogado. Nakatanggap po ang opisina ko ng kopya ng isang petisyon na isinampa ng legal counsel ni Mrs. Imelda Sandoval sa korte kaninang umaga lang. Anong petisyon? Tanong ni Amara, kahit pa may hinala na siya kung ano ito. Isang petisyon para ideklara po kayong mentally incompetent, Doña Amara. Humihiling sila sa korte na mag-appoint ng isang legal guardian para pangasiwaan ang lahat ng inyong ari-arian. At ang nominado nilang guardian ay si Mr. Ricardo Sandoval. Isang malamig na agos ang dumaloy sa mga ugat ni Doña Amara. Ang mga buwitre, hindi na sila makapaghintay. Gumagawa na sila ng legal na hakbang para agawin ang lahat habang siya ay buhay pa. Ang oras nila ay biglang umikli. Ang dula-dulaan ay kailangang bilisan. Naiintindihan ko, sabi ni Amara. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Simulan mo na ang countermeasures, Benjamin. Mukhang kailangan na nating itaas ang kurtina para sa susunod na yugto ng palabas na ito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng anino para kay Eliza. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya kina Imelda at Ricky, mayroong isang talim na nakatago. Sa bawat pagpapakita niya ng kahinaan, mayroong isang lakas na unti-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang tila may nag-iiba sa paraan ng pakikitungo sa kanya ni Imelda. Ang dating hayagang panlalait ay napalitan ng isang bagay na mas tusong at mas nakakabalisa. Ang kunwari pag-aalala. Eliza Hija, napapansin ko, palagi kang mukhang pagod at balisa nitong mga nakaraang araw, sabi ni Imelda, isang umaga, habang nagkakape sila sa veranda.
Ang boses nito ay malambing, puno ng pekeng, pagmamalasakit. May bumabagabag ba sa'yo? Alam mo, bukas ang aking mga palad para sa'yo. Pwede mo akong ituring na parang tunay na ina. Kung ito ay nangyari ilang linggo na ang nakalipas, marahil ay napaiyak pa si Elisa sa tuwa. Ngunit ngayon, ang bawat salita ni Imelda ay parang tunog ng isang ahas na gumagapang sa damuhan. Alam niyang may lason sa likod ng mga iyon. Ayos lang po ako, tita. Siguro po ay kulang lang sa tulog, sagot ni Elisa, habang pinapanatili ang isang mahinang ngiti. Sigurado ka? Giit ni Imelda, habang inaabot ang kanyang kamay at marahang hinahaplos ito. Kasi kung minsan, nakikita kitang nagsasalita mag-isa. Minsan naman, tulala ka. Nag-aalala ako para sa'yo, Elisa. Ang stress ay isang tahimik na kalaban. Baka gusto mong kumonsulta sa isang espesyalista? May kilala akong napakagaling na psychiatrist. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Elisa ang bagong laro ni Imelda. Gaslighting. Pilit na ipinapasok sa isip niya na siya ang may problema, na siya ang nababaliw. Isa itong paraan para sirain ang kanyang kredibilidad, para kung sakaling magsalita man siya, walang sino man ang maniniwala sa kanya. Naku, tita, hindi naman po siguro kailangan. Ayos lang po talaga ako. Sabi niya, pilit na tinatago ang pangingilabot na gumapang sa kanyang batok. Ngunit hindi doon natapos ang psychological warfare ni Imelda. Kinabukasan, isang bagong mukha ang sumalubong kay Elisa. Elisa, ito nga pala si Mila. Pagpapakilala ni Imelda sa isang babaeng nasa mid-30s, nakasuot ng puting uniforme ng isang nurse. Isa siyang private nurse. Inupahan ko siya para maging katuwang mo sa pag-aalaga kay mama. Para naman hindi ka masyadong napapagod. Tiningnan ni Elisa si Mila. Ang nangiti nito ay profesional, ngunit ang mga mata ay mataalakaw at mapanuri. Agad niyang naramdaman na hindi lang ito isang ordinaryong nurse. Isa itong bantay. Isa pang pares ng mga mata na susubaybay sa bawat kilos niya. Salamat po, tita. Pero kaya ko naman po. Mahinang tanggi ni Elisa. Huwag ka nang tumanggi, Hija. Desisyon ko na ito, sabi ni Imelda. At sa tono nito, alam ni Elisa na wala na siyang magagawa. Ang pagkakaroon ni Mila sa bahay ay naging isang malaking balakid. Ang mga pagkakataon niyang makapasok sa silid ni Doña Amara nang mag-isa ay halos naglaho. Palaging nakabuntot si Mila. Kung magdadala siya ng pagkain, nandoon ito para tingnan kung ano yon. Kung tatabihan niya si Doña Amara, uupo rin ito sa isang sulok, nagmamasid. Ang komunikasyon nila ni Doña Amara ay naging mas mahirap. Umaasa na lang sila sa mga pasimpleng senyas at sa earpiece na suot ni Elisa, kung saan bumubulong ng instruksyon ang matanda mula sa control room. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga damit sa aparador, nakaramdam si Elisa ng kakaiba. Parang may nagbago sa ayos ng kanyang mga gamit. Ang pabango na laging nasa kaliwa ay nasa kanan na. Ang mga librong nakaayos ayon sa kulay ay bahagyang nagkaiba ng posisyon. May pumasok sa kwarto ko, isip niya. Kinabukasan, habang si Mila ay abala sa pag-aayos ng gamot ni Doña Amara, sinadya ni Elisa na iwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama sa kanilang silid ni Ricky. Binuksan niya ang kamera at itinapat sa pinto bago siya bumaba. Pagbalik niya makalipas ang kalahating oras, kinuha niya ang cellphone at pinanood ang recording. Ang hinala niya ay tama. Ilang minuto matapos siyang umalis, pumasok si Mila sa kanyang silid. Hindi ito nag-atubili. Agad nitong sinuri ang kanyang mga gamit sa aparador. Binuklat ang mga libro sa bedside table at kinapamaging ang ilalim ng kanyang unan. Naghahanap ito ng kung ano. Galit ang unang naramdaman ni Elisa, ngunit agad itong napalitan ng isang ideya. Kung naghahanap ng impormasyon si Mila, bakit hindi niya ito bigyan? Sa gabay ni Doña Amara sa pamamagitan ng earpiece, nagsimula si Elisa ng isang maliit na dula. Habang naglilinis siya ng kwarto at alam niyang nakikinig si Mila mula sa labas, sinadya niyang kausapin ang sarili. Ano ba itong numerong ito?
Bakit kaya ito tinago ni Ricky sa lumang wallet niya? Sinulat niya ang isang pekeng bank account number sa isang piraso ng papel at sinadyang iwan ito sa ilalim ng isang libro. Kinagabihan, habang natutulog, ibinulong niya sa hangin. Bukas, kailangan kong tawagan si Attorney Fernandez. Itatanong ko kung legal ba ang pagpirma ko sa dokumentong iyon. Gaya ng inaasahan kinabukasan, nakita nila sa CCTV mula sa control room si Imelda na kausap ang kanyang abogado sa telepono. Halatang biniberipika ang mga pekeng impormasyong ibinigay ni Elisa. Ang kanilang pain ay kinagat. Habang abala sina Imelda sa paghabol sa mga maling impormasyon, nabibigyan sila ni Doña Amara ng kaunting panahon para isagawa ang kanilang tunay na plano. Ngunit ang laro ay biglang naging mas mapanganib. Isang gabi, habang pinapanood nilang dalawa ni Doña Amara ang live feed mula sa control room, isang eksena ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Nasa silid ni Doña Amara si Mila. Akala nito ay tulog na ang matanda. Maingat itong lumapit sa bedside table kung nasaan ang isang baso ng tubig na laging inihahanda para sa matanda. May kinuha si Mila mula sa kanyang bulsa, isang maliit na bote na walang tatak. Nagpatak ito ng ilang likido mula roon papunta sa baso ng tubig at marahan itong hinalo. Napatayo si Doña Amara. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Napatakip naman sa bibig si Elisa. Ang puso ay kumakarera sa takot. Hindi na lang ito isang laro ng isipan. Hindi na lang ito paninira ng kredibilidad. Ito ay isang tangkang pagpatay na nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Hayop sila, gigil na sabi ni Doña Amara. Mga demonyo. Tumingin si Eliza sa monitor, sa baso ng tubig na may lason at pagkatapos ay sa mukha ni Doña Amara. Ang kanilang kalaban ay hindi na naglalaro. Handa na itong pumatay. At kung hindi sila mag-iingat, isa sa kanila ang maaaring maging susunod na biktima. Ang imahe ni Mila habang nagpapatak ng lason sa baso ng tubig ay paulit-ulit na ipinapalabas ni Doña Amara sa pangunahing monitor na parang isang bangungot na ayaw siyang tigilan. Ngunit sa bawat pag-uulit, ang takot na unang naramdaman niya ay napapalitan ng isang kumpol ng matigas at malamig na galit. Ang galit ng isang leonang handang ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Mga traidor, mariin niyang sabi. Ang mga daliri ay nakakuyom sa ibabaw ng control panel. Sa tabi niya, si Elisa ay nakatayo. Maputla pa rin ngunit ang mga mata ay determinadong nakatitig sa screen. Anong gagawin na natin, Lola? Hindi po natin pwedeng hayaan na inumin niyo yan. Umiling si Amara. Hindi. Hinding-hindi. Ngunit hindi rin natin pwedeng ipahalata na alam natin. Mabilis na nag-isip ang matanda. Ang bawat segundo ay mahalaga. Elisa, makinig kang mabuti. Bukas ng umaga, bago pumasok si Mila sa aking silid, kumuha ka ng kaparehong baso. Punuin mo ito ng tubig. Sa tamang pagkakataon, kapag nakatalikod siya, kailangan mong mapalitan ang mga bayaki. Paano kung mahuli niya ako? Nanginginig na tanong ni Elisa. Hinawakan ni Amara ang kamay ng dalaga. Ang init mula sa palad ng matanda ay tila nagbigay ng lakas kay Eliza. Gagawa ako ng diversion. Mula rito, patutunugin ko ang fire alarm sa kabilang bahagi ng mansyon. Magkakaroon ka ng ilang segundo. Iyon lang ang kailangan mo. Pagkatapos magbigay ng instruksyon, kinuha ni Amara ang kanyang encrypted phone at tinawagan ang kanyang private investigator, isang dating koronel na nagngangalang David. David, kailangan ko ng pabor, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Mayroon akong ipapadala sa iyong water sample bukas. Kailangan kong malaman kung anong kemikal ang naroon sa loob ng 24 na oras. At isa pa, gusto kong halungkatin mo ang buong pagkatao ni Imelda Sandoval. Bawat kaibigan, bawat kaaway,
bawat utang, bawat sikreto mula sa kanyang pagkabata, walang ititira. Kinabukasan, ang plano ay naisakatuparan ng walang palya. Gaya ng sinabi ni Amara, isang maikling ngunit nakakabinging tunog ng alarma ang gumambala sa buong kabahayan. Sa gitna ng pagkalito, nagawang palitan ni Eliza ang baso ng tubig. Ang basong may lason ay maingat niyang itinago at naibigay sa tauhan ni David na nagpanggap na delivery man ng hapong yon. Habang naghihintay ng resulta, naramdaman ni Amara na hindi sapat ang pag-alam sa kasalukuyang ginagawa ni Imelda. Ang ugat ng kasamaang ito ay mas malalim. Mayroon siyang nararamdamang isang piraso ng puzzle na nawawala. Isang bagay mula sa nakaraan na hindi niya matukoy. Eliza, utos niya sa dalaga sa pamamagitan ng earpiece isang hapon. Gusto kong pumunta ka sa bodega sa ikatlong palapag. Ayusin mo ang mga lumang gamit doon. Baka may makita kang interesante. Ang bodega ay isang lugar na bihira ng puntahan. Mainit, maalikabok, at amoy ng lumang papel at kahoy ang sasalubong sa sinumang papasok. Para kay Eliza, ito ay isang paraan para makalayo sa mapanuring mga mata ni Mila at Imelda. Nagsimula siyang magayos, nagpagpag ng alikabok sa mga lumang muebles at nagbuklat ng mga baul na puno ng mga lumang kurtina at sapin sa kama. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang puting kumot na nanininilaw na, nakita niya ang isang malaking baul na gawa sa katad. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang koleksyon ng mga makakapal na photo album. Dahil sa kuryosidad, naupo siya sa sahig at sinimulang buksan ang isa. Mga larawan ng isang masayang pamilya ang laman nito. Isang batang Ricky na nakangiti. Isang mas bata at masayahing Doña Amara. At isang lalaking hindi pamilyar sa kanya, ngunit alam niyang ito ang yumaong asawa ni Amara. Si Don Alejandro Montoya. Isang lalaking may malakas na presensya, matikas, at may mga matang tila kayang tumagos sa lente ng kamera. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang partikular na litrato ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang itim at puting larawan. Nakatayo si Don Alejandro sa harap ng isang gusaling itinatayo pa lamang. May kasama itong isang lalaki, parehong nakasuot ng hard hat at nag-uusap habang nakaturo sa blueprint. Pinagmasdan ni Eliza ang mukha ng kasama ni Don Alejandro. Pamilyar ito. May isang anggulo sa panga nito, isang kislap sa mga mata nito na nagpapaalala sa kanya. Kay Ricky. Hindi, mas kahawig nito ang ama ni Ricky na nakita niya sa mga lumang litrato sa sala. Dahan-dahan niyang inalis ang litrato mula sa malutong na pahina ng album. Sa likod nito, may nakasulat sa kupas ng tinta ng isang pluma. Alejandro Montoya at ang kanyang kasosyo, si Conrado de Villa. Sa pagsisimula ng Montoya Tower, 1978, Conrado de Villa. Paulit-ulit na binasa ni Eliza ang pangalan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at pasimpleng kinuhanan ng litrato, ang harap at likod ng larawan. Kinagabihan, sa loob ng control room, ipinakita niya ito kay Doña Amara. Tinitigan ng matanda ang litrato sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ang pangalang Conrado de Villa ay tila nagbukas ng isang matagal ng nakasarang pinto sa kanyang alaala. Si Conrado, bulong niya, ang pinakamatalik na kaibigan at partner ni Alejandro noon. Magkasama nilang itinayo ang kumpanya mula sa wala. Ano po ang nangyari sa kanya, Lola? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Amara. Isang buntong hininga na puno ng bigat ng nakaraan. Nagkaroon sila ng matinding hindi pagkakaunawaan. Isang masamang desisyon sa negosyo. Nalugi si Conrado. Nawala ang lahat sa kanya. Pagkatapos noon, hindi na namin siya muling nakita o narinig. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang puno ng mga hindi masagot na tanong.
Biglang tumunog ang encrypted phone ni Doña Amara. Si David. Agad niya itong sinagot at inilagay sa speaker. Doña, may resulta na ang laboratorio. Ang nasa tubig ay isang uri ng beta blocker. Mataas na dosis. Kung iinumin ng tuloy-tuloy ng isang taong may edad na, magiging sanhi ito ng dahan-dahang paghina ng puso, nahahantong sa atake. Magmumukha itong natural, sabi ng investigador. Kinumpirma nito ang kanilang pinakamasamang hinala. Pagkatapos ay nagpatuloy si David at tungkol sa background check. May nalaman po kami. Hindi Sandoval ang tunay na apelyido ni Imelda sa pagkadalaga. Napahawak si Doña Amara sa mesa. Ano ang pangalan niya? Isang sandali ng katahimikan ang dumaan bago sumagot si David at ang mga salitang binitawan nito ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na silid, nag-uugnay sa lahat ng mga misteryo. Ang buong pangalan niya ay Imelda de Villa. Siya ang nag-iisang anak na babae ng dati ninyong kasosyo, si Don Conrado de Villa. Ang pangalang Imelda de Villa ay umalingaw-ngaw sa loob ng control room, hindi bilang isang simpleng tunog, kundi bilang isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng lahat ng bagay na alam ni Elisa tungkol sa pamilyang kanyang pinasukan. Napatitig siya sa mukha ni Doña Amara sa tabi niya. Ang dating ekspresyon ng galit sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang malalim na pagkabigla na mabilis na sinundan ng isang mapait na pag-unawa. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang matagal nang tinik sa dibdib ni Imelda, ang hindi matukoy na galit nito sa pangalang Montoya. Ang determinasyon nitong makuha ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay paghihiganti. Kaya pala, halos pabulong na sabi ni Doña Amara, ang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila binabalikan ang isang multo mula sa nakaraan. Ipinakasal niya ang kanyang anak sa aking apo para makapasok sa pamilya, para makuha ang lahat mula sa loob. Hindi po ba niya alam na apo niyo po si Ricky? Naguguluhang tanong ni Eliza. Bakit po niya idadamay ang sarili niyang kadugo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amara. Para kay Imelda, si Ricky ay hindi isang apo. Isa siyang kasangkapan. Isang susi para mabuksan ang kaban ng yaman na sa tingin niya ay dapat nasa kanila. Ibinaling ni Amara ang tingin kay Elisa. Ang mga mata ay puno ng isang bagong natuklasang bigat. Ang asawa ko, si Alejandro. Isa siyang magaling na negosyante, ngunit kung minsan, siya ay walang puso. Nagkamali siya sa desisyon niya noon, isang malaking pagkakamali na nagdulot ng pagbagsak ni Conrado. Sinubukan kong itama, ngunit huli na ang lahat. Puno ng galit at kahihiyan si Conrado, at dinala niya ang kanyang pamilya palayo. At ngayon, ang galit na yon ay bumalik para singilin kami sa pamamagitan ng kanyang anak. Naramdaman ni Eliza ang bigat ng kasaysayang yon. Ang galit na minana. Ang paghihiganting inalagaan sa loob ng maraming dekada. Mas naging nakakatakot si Imelda sa kanyang paningin. Hindi na lang siya isang sakim na biyanan. Isa siyang babaeng may misyon at handang gawin ang lahat para matupad ito. Habang pinoproseso ni Elisa ang lahat, nagring muli ang telepono ni David sa speaker. Donya, may isa pa po akong impormasyon, sabi ng investigador. Ang boses ay may bahid ng pag-aatubili. Tungkol naman ito sa background check na ipinagawa ninyo para kay Mrs. Elisa Sandoval. Biglang napalingon si Elisa kay Doña Amara. Sa akin po? Bakit po? Tumingin sa kanya si Doña Amara, isang tingin na nagsasabing, tiwala lang. Standard procedure, Hija. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa mga taong nasa paligid ko, lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ano ang nalaman mo, David? Tanong ni Amara sa telepono. Ayon po sa birth certificate ni Mrs. Sandoval, ang kanyang ina ay si Lilia Reyes. Ngunit ang nakapagtataka, wala po kaming makitang record ng kanyang ama. Ang nakalagay lang ay unknown.
Ngunit nang mas malaliman ang aming paghahanap, nakakuha po kami ng kopya ng marriage certificate ng kanyang mga lolo at lola. At, hindi na makapaghintay na tanong ni Amara, ang lola po niya, si Teresita, ay ikinasal sa isang lalaking nagngangalang Antonio. Ngunit bago po iyon, may nakita kaming isang lumang dokumento, isang baptismal certificate. Si Lilia Reyes po, ang ina ni Elisa, ay inampon lamang ni Teresita. Ang tunay niyang apelyido ay hindi Reyes. Nang siya ay isinilang, ang nakarehistrong apelyido niya ay Castillo. Castillo, ang pangalang iyon. Para kay Elisa, wala itong kahulugan. Ngunit para kay Doña Amara, ang pangalang iyon ay isang kulog na dumagundong sa buong silid. Napatayo ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang lumalapit sa isa sa mga monitor. Nagtipa ito ng mabilis, nagbubukas ng isang lumang folder ng mga litrato na may label na personal. Isang lumang litrato ang lumabas sa screen. Kuha ito maraming taon na ang nakalipas. 2 dalaga, parehong nakangiti ng malapad, magkaakbay sa harap ng isang maliit na bahay sa probinsya. Ang isa ay isang batang-batang Amara. Ang isa naman ay isang magandang babae na may mga matang puno ng buhay at saya. Hindi maaari. Bulong ni Amara. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Sino po siya, Lola? Tanong ni Elisa. Lumalapit para tingnan ang larawan. Hindi sumagot si Amara. Sa halip, kinuha nito ang telepono. David, ang lola ni Elisa. Si Teresita. Ano ang maiden name niya? Sandali lang po, Donya. Narito. Teresita Castillo. Napahawak si Doña Amara sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay tila bumigat. Ibinaling niya ang kanyang nanginginig na tingin kay Eliza. Isang tingin na puno ng luha, pagsisisi, at isang matinding damdamin na hindi maipaliwanag. Ang lola mo. Ang tunay mong lola. Nagsimulang magsalita si Amara. Ang boses ay basag. Siya si Teresita Castillo, ang pinakamatalik kong kaibigan, ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Itinuro niya ang babae sa larawan. Iyan siya. Napatitig si Eliza sa larawan. Ang babaeng iyon. Ang lola niya? Nung nagsisimula pa lang ako, bago pa man ang Montoya Holdings, iniligtas niya ang buhay ko. Nagpatuloy si Amara. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nagkaroon ng isang malaking sunog sa pabrika na pinagtatrabahuhan namin. Naipit ako sa loob. Bumalik siya para sa akin, Elisa. Itinulak niya ako palabas bago gumuho ang isang nasusunog na biga. Hindi siya nakalabas. Ang kwento ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Elisa. Bago yun mangyari, humikbing sabi ni Amara. Ipinagtapat niya sa akin na mayroon siyang anak sa pagkadalaga, si Lilia, na ipinaalaga niya sa kanyang pinsan para makapagtrabaho sa Maynila. Ang huling habilin niya sa akin ay hanapin ko ang kanyang anak. Siguraduhin kong magkakaroon ito ng magandang buhay. Hinanap ko siya, Elisa. Sa loob ng maraming taon, hinanap ko siya, pero wala akong nakita. Pinalitan pala ng pinsan niya ang apelyido. Binigo ko siya. Binigo ko ang pinakamatalik kong kaibigan. Humarap si Amara kay Elisa. Ang mukha ay basang-basa na ng luha. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga. At ngayon, narito ka. Ang apo niya. Ang apo ng aking tagapagligtas. Nasa loob ka ng aking pamamahay sa buong panahon. Ang pagbubunyag ay napakabigat, napakalaki. Si Eliza ay hindi lang isang random na babae na napangasawa ng kanyang apo. Ang kanilang mga landas ay pinagtagpo ng tadhana, ng isang lumang pangako at ng isang utang na loob na hindi pa nababayaran. Niyakap ni Doña Amara si Elisa ng mahigpit. Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ako. Sa yakap na yon, naramdaman ni Eliza ang isang koneksyon na mas malalim pa sa kanilang alyansa laban kay Imelda.
Ito ay dugo. Ito ay kasaysayan. Ito ay tadhana. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa hustisya. Ito ay para na rin sa pagtubos. Ito ay para sa kanyang lola. Ang mga luha na dumaloy sa loob ng control room ng gabing iyon ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkakahanap at pagkakabuo. Para kay Doña Amara, ang pagkakatuklas sa tunay na pagkatao ni Elisa ay isang milagro, isang pagkakataon mula sa tadhana para itama ang isang pagkukulang na bumagabag sa kanya sa loob ng 50 taon. Para kay Elisa naman, ang mga kwento tungkol sa kanyang lola ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pagkakakilanlan, isang ugat na matagal na niyang hinahanap-hanap bilang isang ulila. Ang kanilang samahan na nagsimula sa isang alyansa ng pangangailangan ay naging isang buklod na pinatibay ng dugo, utang na loob at pangako. Hindi ko akalain, sabi ni Elisa kinabukasan, habang pinagmamasdan nila ni Amara ang lumang litrato ng dalawang magkaibigan. Ang kwento ni Lola Teresita naging alamat na lang sa aming pamilya. Isang bayani na namatay sa sunog para iligtas ang isang kaibigan. Hindi ko akalain na ang kaibigan na yon ay kayo pala, Lola. Hinaplos ni Amara ang pisngi ni Elisa. Hindi siya basta kaibigan, Hija. Kapatid ang turing ko sa kanya. At ngayon, ikaw ang pamana niya sa akin. Ang revelasyon ay nagbago sa lahat. Hindi na lamang ito isang simpleng paghihiganti laban sa mga mapang-abuso. Ito na ngayon ay isang krusada para sa hustisya at para sa pagpapanumbalik ng kung ano ang tama. Ang Montoya Holdings ay hindi na lamang isang korporasyon para kay Amara. Ito ay isang legado na kailangan niyang protektahan at ipasa sa tamang mga kamay, ang mga kamay ng apo ng babaeng nagsalba sa kanyang buhay. Wala nang dahilan para magdahan-dahan pa tayo, deklara ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong apoy. Ang bawat araw na nasa pamamahay na ito sina Imelda ay isang insulto sa alaala ng lola mo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Attorney Cruz. Benjamin, gusto kong madaliin ang lahat ng papeles. Ihanda mo ang final documents para sa paglilipat ng kontrol ng Montoya Holdings. At gusto kong magpatawag ka ng isang emergency board meeting sa lalong madaling panahon. Sa kabilang linya, narinig nila ang pag-aalala sa boses ng abogado. Donya, sigurado po ba kayo? Ang petisyon ni Imelda ay gumugulong na sa korte. Baka gamitin nila ang biglaang pagpapatawag ninyo ng meeting laban sa inyo bilang patunay na kayo ay erratic at unstable. Hayaan mo sila, matigas na sagot ni Amara. Bigyan mo ako ng 3 araw, sa loob ng 3 araw, ihanda mo ang lahat. Ito na ang magiging huling pagkakamali na magagawa ni Imelda de Villa. Ang 3 araw na yon ay naging isang abalang paghahanda. Sa loob ng control room, si Amara, Elisa, Attorney Cruz, at David ay nagpulong sa pamamagitan ng secured video conference. Inilatag nila ang bawat ebidensya, ang mga video recording ng mga pag-uusap ni na Imelda at Ricky, ang mga audio file mula sa brooch ni Elisa, ang mga financial record ng mga kaduda-dudang transaksyon, at ang resulta ng laboratory test sa lason. Si Elisa, na dati ay isang takot na tagamasid lamang, ay naging isang aktibong kalahabong kalahok. Ang kanyang memorya sa mga detalye ay naging napakahalaga. Naalala ko po, may nabanggit si Tita Imelda tungkol sa isang Mr. Tan na tumutulong sa kanya sa Hong Kong para itago ang pera. Sabi niya sa isang pulong. Ang maliit na impormasyong yon ay naging susi para matuklasan ni David ang network ng mga dummy corporation na ginagamit ni Imelda. Ang dating ngiti na puno ng takot ni Elisa ay napalitan ng isang ngiti ng kumpiyansa. Ang kanyang mga kilos ay naging mas may layunin. Ang dating tupa ay nag-aalis na ng kanyang balat kayo at sa ilalim nito ay isang babaeng may talas ng isip at tapang na minana pa niya
sa dalawang matatag na babae, sina Amara at Teresita. Habang pinapanood niya si Elisa na magsalita ng may kumpiyansa sa harap ng abogado at investigador, isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa labi ni Amara. "Narito ka na, Teresita." Isip niya, nakikita mo ba? Ang iyong apo, mas matatag pa kaysa sa ating dalawa. Ngunit sa bisperas ng nakatakdang board meeting, ang kanilang mga plano ay muntik nang masira. Gabi na, at katatapos lang ng huling paghahanda ni na Eliza at Amara sa control room. Habang pabalik si Elisa sa kanyang silid, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Ricky, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. "Elisa, kailangan nating mag-usap," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Pumasok sila sa kanilang silid. Agad na naramdaman ni Eliza ang tensyon sa hangin. "Ano yun, Ricky?" tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Hindi sumagot si Ricky. Sa halip may inihagis ito sa ibabaw ng kama, isang brown envelope. Nang buksan ito ni Eliza, tumambad sa kanya ang mga kopya ng mga dokumento, ang mismong petisyon na isinampa ni Imelda sa korte. "Alam ko na ang iniisip mo, Eliza," sabi ni Ricky, ang boses ay malamig. "Nakikita ko ang pagbabago sa'yo. Akala mo ba hindi ko napapansin?" "Ricky, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap." Biglang sigaw nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Eliza ang isang marahas na kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Inaayos na ni Mama ang lahat. Bukas, magaganap ang emergency board meeting na ipinatawag niya. Iprepresenta namin ang lahat ng ito. Ang mga testimonya ng mga doktor, ang mga ebidensya ng pagiging ulyanin ni Lola. Wala na kayong magagawa. Nagyelo si Eliza. Board meeting na ipinatawag ni Imelda, naunahan sila. "Kaya kung ako sa'yo, Eliza," pagpapatuloy ni Ricky, lumalapit sa kanya. "Manahimik ka na lang. Sumama ka sa amin. Kapag nakuha na namin ang lahat, hindi ka namin pababayaan. Pero kung sasalungat ka, sisirain ka namin kasama ng matandang iyon." Ang mga salita ay isang banta, ngunit para kay Eliza, isa rin itong kumpirmasyon. Wala na, kahit katiting, na pagmamahal na natitira sa puso ni Ricky para sa kanya. Isa na lamang siyang balakid. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. At ang tanging nakita niya ay isang estranghero na may mga matang puno ng kasakiman. "Tapos ka na ba?" mahinahon niyang tanong. Nagulat si Ricky sa kanyang kalmadong tugon. Bago pa ito makapagsalita, tumalikod si Eliza at naglakad patungo sa pinto. "Saan ka pupunta?" "Sa kung saan ako nararapat," sagot ni Eliza, hindi lumilingon. Bago pa man siya mahawakan ni Ricky, mabilis siyang lumabas ng silid at nilock ito mula sa labas, gamit ang susi na palagi niyang dala. Narinig niya ang malakas na pagkalabog at pagsigaw ni Ricky sa loob, ngunit hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya papunta sa silid ni Doña Amara, kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang tunay na kakampi, ang kanyang tunay na pamilya. Ang huling laban ay mapapaaga, at kailangan nilang maging handa. Ang malakas na pagkalabog mula sa silid ni Ricky ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, isang tunog ng desperasyon at galit. Ngunit para kay Eliza, habang tumatakbo siya palayo, ito ay tunog ng kalayaan, ang huling ingay ng isang buhay na pilit niyang tinatalikuran. Hingal na hingal siyang nakarating sa pinto ng silid ni Doña Amara. Kumatok siya gamit ang kanilang sikretong senyas. 3 mabilis na katok, 1 paghinto, at 2 pa. Agad na bumukas ang pinto. Ang mukha ni Doña Amara, na nakabihis pa rin, ay puno ng pag-aalala. "Eliza, anong nangyari?" Narinig ko ang sigaw ni Ricky. "Naunahan po nila tayo, Lola," sabi ni Eliza, habang isinasara at nilock ang pinto sa kanilang likuran.
Si Tita Imelda po ang nagpatawag ng emergency board meeting para bukas. Alam na nila o nararamdaman nilang may gagawin tayo. Ang balita ay tila isang suntok sa sikmura ni Amara. Ngunit ang matanda ay sanay sa mga biglaang pagbabago sa laban. Ang kanyang mukha ay mabilis na naging kalmado at nakapokus. Kung ganoon, kailangan nating baguhin ang ating estratehiya. Ngunit bago pa man sila makapasok sa sikretong silid, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito katok na may senyas. Ito ay isang marahas na pagpupumilit. Mama! Mama! Buksan ninyo ang pinto! Sigaw ni Imelda mula sa labas. Ang boses nito ay hindi na nagpapanggap na malambing. Ito ay puno ng yelo at pagbabanta. Eliza, alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Nagkatinginan sina Elisa at Amara. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng mabilis. Nahuli sila. Huwag kang sasagot, bulong ni Amara kay Elisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Imelda, anong kaguluhan ito? Gabi na. Huwag ka nang magpanggap, Mama, sagot ni Imelda. Nakita ng mga katulong si Eliza na tumatakbo papasok dyan. At nilock niya si Ricky sa kwarto. Ano ang binabalak ninyo? Wala kaming binabalak. Baka naman nag-away lang ang mag-asawa. Kalmadong sagot ni Amara. Isang mapaklang tawa ang narinig nila mula sa labas. Talaga? Kung ganoon, palabasin mo si Elisa. Katahimikan. Alam ni Amara na anumang isagot niya ay magpapatunay lamang sa hinala ni Imelda. Gaya ng inaasahan ko, sabi ni Imelda, ang boses ay puno ng tagumpay. Sige, magkulong kayo dyan hanggat gusto ninyo. Narinig nila ang mga yabag nito na papalayo. Ngunit bumalik din agad, kasama ang iba pa. Mananglita, Rodel, dito lang kayo sa labas ng pinto. Bantayan ninyo. Siguraduhin ninyong walang sino man ang lalabas o papasok sa silid na ito hanggang bukas ng umaga. Maliwanag. Opo, ma'am. Sagot ng dalawang kasambahay. Pagkatapos noon, katahimikan na ang nanaig. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. Napasandal si Eliza sa pader. Isang pakiramdam ng pagkatalo ang unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Wala na, Lola. Nakakulong na tayo. Paano tayo makakapunta sa board meeting bukas? Ito ang sandaliin ng all is lost. Ang kalaban ay nasa labas. Ang tulong ay malayo. Ang oras ay paubos na. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila mauuwi sa wala. Lumapit sa kanya si Amara at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Elisa, makinig ka sa akin. Sa isang digmaan, ang pinakadelikadong sandata ng kalaban ay ang kakayahan nitong pasukuin ang iyong isip bago pa man ang aktwal na laban. Huwag kang bibigay. Pero paano po? Naluluhang tanong ni Elisa. Wala na po tayong magagawa. Laging may paraan, sabi ni Amara. Ang mansyon na ito, ako ang nagdisenyo ng bawat sulok nito, kasama ng aking asawa. May mga sikreto ito na ako lang ang nakakaalam. Inakay niya si Eliza papasok sa control room. Sa gitna ng pag-aalala, may isang maliit na pag-asa na sumibol sa puso ni Eliza. Ngunit ang pag-asang yon ay agad ding naglaho. Sa isa sa mga monitor, nakita nila si Mila, ang nurse na kasama ang dalawang security guard ng mansyon. May hawak silang isang device. Anong ginagawa nila? Tanong ni Eliza. Pinakinggan ni Amara ang audio feed. They're sweeping for bugs and... Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. They are installing a signal jammer. Matalino si Imelda. Alam niyang maaari tayong tumawag ng tulong. Pinuputol niya ang lahat ng linya ng komunikasyon natin. At gaya ng sinabi ng matanda, isa-isang nawala ang signal sa kanilang mga telepono. Ang mga monitor na nagpapakita ng feed mula sa labas ng mansyon ay nagsimulang mag-flicker at mamatay.
Pati ang kanilang encrypted line kay Attorney Cruz ay nawala. They were completely cut off. Isolated. Naupo si Elisa sa sahig. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ito na talaga ang katapusan. Ang plano ni Imelda ay perpekto. Sa umaga, hindi sila makakarating sa meeting. Mananalo si Imelda ng walang kalaban-laban. Mababaliwala ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng sakripisyo. Nakita ni Amara ang pagbagsak ng loob ni Elisa. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Lumuhod siya sa tabi ni Elisa, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa dahil sa kanyang edad. Hija, tumingin ka sa akin. Inangat ni Elisa ang kanyang ulong puno ng luha. Naaalala mo ba ang kwento ng lola mo? Tanong ni Amara. Nang masunog ang pabrika, gumuho ang mga daanan. Walang labasan. Ang lahat ay sumisigaw na wala ng pag-asa. Pero ang lola mo, hindi siya sumuko. Naghahanap siya. Naghahanap siya ng siwang, ng butas, ng kahit anong maliit na daan. At nakita niya ang isang bintana na hindi nakita ng iba. Huminga ng malalim si Amra. Ang mansyon na ito ay parang nasusunog na gusali ngayon, Elisa. At si Imelda ang apoy. Akala niya na corner na niya tayo. Pero meron siyang isang bagay na hindi alam. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang blangkong pader sa loob ng control room, sa tapat ng mga monitor. Mayroong isang malaking painting na nakasabit doon, isang landscape ng isang lumang simbahan sa probinsya. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay may dahilan, bulong ni Amara, na inuulit ang mga salitang sinabi niya kay Elisa noon. Hinawakan niya ang isang partikular na bahagi ng frame ng painting, ang tuktok ng kampanaryo ng simbahan. Marahan niya itong pinindot paloob. Isang halos hindi marinig na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pagkatapos, sa harap ng namimilog na mga mata ni Elisa, ang pader sa tabi ng painting ay dahan-dahang umusog, nagbubunyag ng isa pang madilim na lagusan, mas makitid at mas mukhang luma kaysa sa nauna. Ang orihinal na daanan, sabi ni Amara, isang ngiti ng pag-asa ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang daanan na ginawa namin ni Alejandro para sa aming sarili bago pa man ang lahat ng teknolohiyang ito. Isang daanang hindi alam ng sinuman, isang daanang diretso sa labas. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Montoya Holdings International ay mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang 20 miyembro ng lupon, mga makapangyarihang lalaki at babae na sanay sa mga malalaking desisyon, ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa dark mahogany. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong kuryosidad at pag-aalala. Isang emergency board meeting na ipinatawag ng asawa ng apo ng kanilang tagapagtatag. Ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa unahan ng lamesa, nakaupo si Imelda de Villa Sandoval. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng somne at pekeng pagdadalamhati. Sa tabi niya, si Ricardo, na halatang hindi mapakali, ay pilit na ipinapakita ang isang imahe ng isang apong nag-aalala. Sa kanilang likuran ay nakatayo ang 2 abogado at isang doktor na may dalang makapal na folder ng mga ebidensya. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa maikling paunawa, panimula ni Imelda. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit sapat ang lakas upang marinig sa buong silid. Napilitan po akong ipatawag ang pagpupulong na ito dahil sa isang napakasilan at napakasakit na dahilan. Ito ay tungkol sa kalusugan ng aking biyenan at ina nating lahat sa kumpanyang ito, si Doña Amara Montoya. Isang kolektibong bulungan ang maririnig mula sa mga miyembro. Itinaas ni Ricky ang kanyang kamay na tila senyas para magsalita. Bilang kanyang nag-iisang apo, sabi niya, ang boses ay sinadyang gawing garalgal. Masakit man sa aking kalooban, kailangan kong aminin sa inyo ang katotohanan. Ang aking lola ay hindi na ang dating Amara Montoya
Nakilala nating lahat. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang naglalaho. Pinindot ng kanilang abogado ang isang remote at sa malaking screen sa likuran nila, ipinakita ang mga kopya ng petisyon na isinampa nila sa korte. Ang mga salitang mentally incompetent at legal guardianship ay tila mga anunsyo ng kamatayan para sa pamumuno ni Doña Amara. Ayon sa pagsusuri ni Dr. Alcaraz, pagpapatuloy ng abogado, si Doña Amara ay nagpapakita ng mga malalang sintomas ng demensya at Alzheimer's disease. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na mapagkakatiwalaan at maaaring maglagay sa buong kumpanya sa alanganin. Lahat ng ito ay bahagi ng isang masusing plano na binuo ni na Elisa at Amara sa loob ng madilim at masikip na lagusan habang sila ay naglalakbay palabas ng mansyon kaninang madaling araw. Sa tulong ni David, na naghihintay na sa kanila sa labas, ligtas silang nakarating sa isang penthouse suite na matagal nang inihanda ni Amara para sa mga ganitong sitwasyon. Doon, ginugol nila ang mga natitirang oras sa paghahanda para sa kanilang engranding pagpasok. Sa boardroom, ang presentasyon ni na Imelda ay nagpapatuloy. Nagpakita sila ng mga peking medical record, mga testimonya mula sa mga bayarang katulong at maging isang maikling video clip ng isang nalilitong Doña Amara, isang eksena na sinadyang gawin ni Amara noon para sa kanyang palabas. Si Imelda ay nasa gitna na ng kanyang madamdaming talumpati. Kaya naman, sa ngalan ng pagmamahal namin sa kanya at sa kumpanyang ito, kami po ay nananawagan sa lupon na suportahan ang aming petisyon. Pansamantala, habang wala pa ang desisyon ng korte, hinihiling po namin ang inyong tiwala na ipagkaloob sa aking anak, si Ricardo, ang kapangyarihan bilang acting CEO. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto sa likuran ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Walang ingay, walang drama. Ngunit ang pagbukas ng pintong iyon ay sapat na para itigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang lahat ng mga mata ay napalingon. Unang pumasok si Attorney Benjamin Cruz, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi matinag. Sumunod sa kanya si Elisa Reyes Sandoval, hindi na nakasuot ng simpleng bestida, kundi isang eleganteng navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos, ang kanyang makeup ay simple, ngunit nagpapatingkad sa kanyang determinasyon. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata, at sa likuran niya, ang huling pumasok. Si Doña Amara Montoya. Hindi siya nakasakay sa wheelchair, nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay mas matatag kaysa sa maraming mas bata sa kanya sa silid na yon. Nakasuot siya ng isang maringal na pulang damit. Ang kanyang puting buhok ay nakaayos sa isang perpektong tinapay. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, ngunit puno ng bigat at awtoridad. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang katahimikan. Ang mukha ni Imelda ay nagmistulang isang estatwang gawa sa yelo. Nanigas, nanlaki ang mga mata, at puno ng hindi makapaniwalang pagkagimbal. Si Ricky naman ay napanganga. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala, na parang nakakita ng multo. Ipagpaumanhin ninyo ang aming pagkahuli, sabi ni Doña Amara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi na ito ang boses ng isang mahinang matanda, kundi ang boses na nagtayo ng isang imperyo. Narinig ko na mayroon daw mahalagang pag-uusap tungkol sa akin. Naisip ko, mas maganda siguro kung naririto ako para sagutin ang anumang katanungan. Naglakad siya patungo sa unahan ng lamesa, sa mismong kinatatayuan ni Imelda. Ang bawat miyembro ng lupon ay napatayo bilang paggalang. Ang kanilang mga mukha ay pununo ng pagkamangha at pagkalito. Si Imelda ay napaatras na parang isang pusang na corner. Mama, paano? Hindi siya pinansin ni Amara. Itinuon niya ang kanyang matalas na tingin sa buong lupon. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, Ricardo, Imelda.
Isang bahagyang nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Now, let me show everyone the real story. Sumenya siya kay Elisa. May kumpiyansang lumakad si Elisa patungo sa control panel ng malaking screen. Inalis niya ang USB na nakasaksak doon at ipinalit ang sarili niyang dala. Isang maliit na itim na flash drive na naglalaman ng katotohanan. Tumingin siya kay Imelda at Ricky, isang huling tingin na puno ng kahulugan, bago humarap sa screen. Sa pagpindot niya sa isang buton, isang folder ang lumitaw sa screen. Ang mga salita ay nakasulat sa malalaki at malinaw na titik. Isang pamagat na nagbabadya ng isang bagyo na malapit ng manalasa. Ang plano ni Imelda. Ang unang file na pinindot ni Elisa ay isang audio recording. Ang logo ng Montoya Holdings sa screen ay napalitan ng isang simpleng sound wave visualizer. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa tahimik na boardroom. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat, ngunit may sinasabing mga salitang hindi nila kailanman inakala. Bawasan mo pa ang pagkain ni Mama. Kailangan magmukha itong natural. Ang boses ni Imelda. Malamig, kinalkulado. Pero Ma, baka naman po masyado na. Ang boses ni Ricky, mahina, ngunit kasabwat. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga miyembro ng lupon. Ang kanilang mga mata ay lumipat mula sa screen patungo kay Imelda na ngayon ay namumutla na parang papel. Ano ito? Ito ay peke. Gawa-gawa lang iyan. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging desperado. Ngunit hindi pa siya tapos. Pinindot ni Elisa ang susunod na file. Isang video ang lumabas sa screen. Kuha mula sa isang hidden camera sa sala ng mansyon. Malinaw na malinaw ang petsa at oras na naka-timestamp sa ibabang sulok. Naroon si Imelda at Ricky, nag-uusap sa sofa. Huwag kang mag-alala, Ricky. Isang mahinang pitik na lang ang kailangan. At kapag nangyari na yon, lahat ng ito, lahat ng yaman ng mga Montoya ay mapupunta sa atin. Ang mga salita na sinabayan pa ng kanilang mga mukha na puno ng kasakiman ay tila isang malakas na sampal sa bawat taong nasa loob ng silid. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga nanlalaking mata at mga nakangangang bibig. Hindi! Hindi totoo iyan. Edited iyan. Sigaw muli ni Imelda. Sinusubukang lumapit sa screen, ngunit hinarangan siya ng dalawang security personnel na biglang lumitaw sa tabi niya sa utos ni Attorney Cruz. Isa-isang inilabas ni Eliza ang lahat. Ang audio recording ng panlalait ni Imelda kay Elisa nakuha mula sa brooch. Ang video ni Mila na naglalagay ng lason sa baso ng tubig. Ang mga dokumento ng offshore bank accounts, ang kopya ng resulta ng laboratory test, ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat revelasyon ay isang patong ng lupa na tumatabon sa kanilang sinirang reputasyon. Ang mga miyembro ng lupon na kanina lang ay nakikinig sa madamdaming talumpati ni Imelda ay nakatingin na ngayon sa kanya nang may sukdulan na pagkasuklam. Ang kanilang paggalang ay napalitan ng pandidiri. Nang ilabas ang video ni Mila, hindi na nakatiis si Ricky. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay at nagsimulang humagulgol na parang isang bata. Hindi ko po alam ang tungkol sa lason. Si Mama lang po ang may pakana ng lahat. Sigaw niya sa pagitan ng mga hikbi. Sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. Sinunod ko lang po siya. Sinunod ko lang po ang lahat ng utos niya. Walang hiya kang bata ka. Sigaw pabalik ni Imelda. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay tuluyan nang nabakbak. Inilalantad ang isang halimaw na puno ng galit. Kung hindi dahil sa kahinaan mo, matagal na sanang tapos ito. Pareho lang tayo dito. Ang marangal na boardroom ng Montoya Holdings ay naging isang sirko.
isang entablado para sa huling pagbagsak ng 2 taong nilamon ng kanilang sariling kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Amara ay nanatiling nakatayo, tahimik at puno ng dignidad. Hinayaan niyang masaksihan ng lahat ang tunay na kulay ng mga taong minsan niyang tinuring na pamilya. Nang medyo humupa na ang sigawan, si Doña Amara ang bumasag sa katahimikan. Sa loob ng maraming taon, panimula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpatahimik ng isang bagyo. Ang pangalang Montoya ay naging simbolo ng integridad, talino at dangal. Ngayong araw, ang pangalang iyon ay dinungisan. Dinungisan ng kasakiman at pagtataksil. Tumingin siya kay Imelda, hindi na may galit, kundi may isang uri ng malamig na awa. Naintindihan ko ang galit mo, Imelda de Villa, ang galit na minana mo mula sa iyong ama. Ngunit ang hustisya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng panibagong kasamaan. Ang ginawa mo ay hindi paghingi ng katarungan. Ito ay isang kasuklam-suklam na krimen. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Ricky, ang kanyang nag-iisang apo. At ikaw, Ricardo, binigyan kita ng lahat, ng pangalan, ng yaman, ng pagkakataon. Ngunit sa huli, pinili mo ang landas ng kasinungalingan. Wala kang sariling paninindigan. Sa hudyat ni Attorney Cruz, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pumasok ay mga unipormadong pulis. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ni Imelda ay tuluyan ng namatay. Si Ricky naman ay lalong napahagulgol. Habang papalapit ang mga pulis, si Imelda ay nagpumiglas. Hindi ninyo ako pwedeng galawin. Hindi ninyo alam kung sino ako. Alam na po namin, Mrs. Sandoval, sabi ng hepe ng pulisya. At meron po kaming warrant para sa inyong dalawa. Habang pinupusasan sila, ang mga camera flash mula sa mga miyembro ng media na naghihintay na pala sa labas ay nagsimulang kumislap. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na isang pribadong bagay. Ito ay isang pambansang eskandalo. Ang huling nakita ni Eliza sa mukha ni Imelda habang kinakaladkad ito palabas ay hindi na galit, kundi isang blangkong pagkatalo. Ang babaeng nagplano ng lahat, ang babaeng nag-akala na siya ang pinakamatalino, ay natalo sa isang laro na siya mismo ang nagsimula. Nang maisara na ang pinto at manumbalik ang katahimikan, si Doña Amara ay humarap muli sa lupon. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Ang Montoya Holdings, deklara niya, is entering a new era. Hinawakan niya ang balikat ni Eliza na tahimik na nakatayo sa tabi niya sa buong panahon. Isang bagong panahon ng katapatan, integridad, at tunay na pagpapahalaga sa pamilya. Isang miyembro ng lupon, isang matandang lalaki na matagal ng kaibigan ng pamilya, ang nagtanong sa tanong na nasa isip ng lahat. Doña Amara, sino po ang mamumuno ngayon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Amara. Tumingin siya kay Eliza, isang tingin na puno ng pagmamalaki, pagmamahal, at isang pangakong natupad. Itinaas niya ang kamay ni Eliza, isang simbolikong pagpasa ng korona. Ang sagot ay malinaw, kahit hindi pa niya ito sinasabi. Ang hustisya at karma ay naghari, at ang bagong reyna ay handa ng mamuno. Lumipas ang 6 na buwan. Ang eskandalong yumanig sa Montoya Holdings International ay unti-unti nang napalitan ng mga balita ng pagbangon at reforma. Ang pangalang Sandoval ay naging simbolo ng kasakiman at pagbagsak, habang ang pangalang Reyes, isang pangalang dati ay walang anumang bigat, ay nagsisimula ng gumawa ng sarili nitong marka sa mundo ng korporasyon. Sa ilalim ng matatag na gabay ni Doña Amara, si Eliza Reyes Sandoval ay dumaan sa isang masinsinang pagsasanay. Hindi na siya ang dating Eliza na nagtatago sa anino ng iba. Ang bawat araw ay isang bagong aralin, mula sa pag-aaral ng mga financial statement, sa pakikipagnegosasyon
sa mga dayuhang investor hanggang sa pagharap sa libu-libong empleyado ng kumpanya. Napatunayan niyang ang talino at tapang na ipinakita niya sa panahon ng krisis ay hindi isang tsamba lamang. Ito ay likas sa kanya. Isang araw, sa dating boardroom na naging saksi sa lahat, si Elisa naman ngayon ang nakatayo sa unahan. Hindi bilang isang taga-usig, kundi bilang isang leader. Ang proposal natin para sa Montoya Foundation's Project Pag-asa ay nakatuon sa pagbibigay ng scholarship at livelihood programs sa mga single mothers sa mga probinsya. Paliwanag niya sa lupon, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pagnanasa. Naniniwala ako na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagsisimula sa pag-aaruga sa pundasyon nito, ang pamilya. Habang nagsasalita siya, nakaupo si Doña Amara sa isa sa mga silya, hindi bilang chairwoman, kundi bilang isang tagapakinig, isang mentor, isang ngiti ng hindi masukat na pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa bawat salita ni Elisa, nakikita niya hindi lamang ang talino nito sa negosyo, kundi ang puso nitong nasa tamang lugar, ang puso na minana nito mula kay Teresita. Pagkatapos ng matagumpay na presentasyon na sinang-ayunan ng buong lupon, sabay na naglakad ang maglola sa malawak na hardin ng mansyon. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay mainit. Isang malaking kaibahan sa madilim at malamig na atmosfera na dating bumabalot sa lugar. Ipinagmamalaki ka ng lola mo, nasaan man siya ngayon, sabi ni Amara. Sana nga po, Lola, sagot ni Elisa habang inaayos ang isang nalaglag na bulaklak ng rosas. Sana maging karapat-dapat po ako sa lahat ng tiwalang ito. Ikaw ay higit pa sa karapat-dapat, Hija. Naupo sila sa isang bench na nakaharap sa fountain. Sa di kalayuan, isang news report ang maririnig mula sa TV sa loob ng bahay. Isang maikling balita tungkol sa paghatol kina Imelda at Ricardo Sandoval. Guilty on all charges. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Imelda para sa kasong attempted murder at multiple counts of fraud. 20 taon naman para kay Ricky bilang kasabwat. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon para pakinggan pa ito. Iyon ay isang kabanata ng kanilang buhay na tuluyan na nilang isinara. Lola, tanong ni Eliza, naitanong niyo na po ba sa sarili niyo kung ano ang nangyari kung hindi ko narinig ang pag-uusap nila ng gabing iyon? Tumingin si Amara sa malayo, sa bughaw na kalangitan. Marahil, natuloy ang kanilang plano. Marahil ang pangalang Montoya ay isa na lamang alaala ngayon na nabahiran ng kasinungalingan. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pag-aayos ng mga bagay, Eliza. Dinala ka nito sa akin sa tamang panahon, hindi lang para iligtas ako, kundi para iligtas ang lahat ng pinaghirapan namin. At kayo po ang nagligtas sa akin, sabi ni Eliza. Binigyan niyo po ako ng lakas na hindi ko alam na mayroon pala ako. Binigyan niyo po ako ng pamilya. Isang malaking corporate event ang idinaos ng gabing iyon para ipagdiwang ang ika-100 anibersaryo ng Montoya Holdings. Ang buong ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Sa huling bahagi ng programa, umakyat sa entablado si Doña Amara Montoya sa gitna ng isang malakas na palakpakan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. 60 taon. 60 taon ng tagumpay, pagsubok at pagbangon. Ngunit ang gabi pong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kinabukasan. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng maraming taon, hinanap ko ang isang taong karapat-dapat na magpatuloy ng legasiyang ito. Isang taong hindi lamang may talino sa isip, kundi mayroon ding pusong ginto. Isang taong ang yaman ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa integridad at malasakit sa kapwa. Tumingin siya sa direksyon ni Eliza na nakaupo sa presidential table. At ngayon,
Natagpuan ko na siya. Hindi sa isang malayong lugar, kundi sa loob mismo ng aking tahanan. Ang tadhana na mismo ang nagdala sa kanya pabalik sa akin. Mga kaibigan, mga kasama, ipinapakilala ko sa inyo ang bagong dugo, ang bagong puso, at ang bagong pinuno ng Montoya Holdings International, ang aking tagapagmana, ang apo ng aking pinakamatalik na kaibigan, at ang apo na itinuturing ko ng sarili kong kadugo. Miss Elisa Reyes Sandoval. Isang mas malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw habang tumatayo si Elisa at lumalakad patungo sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola Amara. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mga nakakasilaw na ilaw, ang dalawang babae, magkaiba man ng henerasyon, ngunit pinag-isa ng dugo at tadhana, ay nakatayo ng magkatabi, isang simbolo ng katatagan at pag-asa. Humarap si Elisa sa mga tao, sa kanyang bagong pamilya, sa loob ng Montoya Holdings. Isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang bagong simula ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, siya na ang magsusulat ng sarili niyang kwento.